Bago ang angkas, ang tanging solusyon mo sa traffic ay tatlong bagay: dasal, tiyaga, at pag-iensayo ng ninja moves sa MRT. Pero isang Pinoy startup ang nagsabing, pwede ka namang makasakay ng mabilis, ligtas. Ito ang kwento kung paano binago ng angkas ang commuting game sa Pilipinas at kung paano nila nalampasan ang mga legal na lubak sa daan. Kamusta mga kaibigan? Bago natin simulan, kung ikaw ay mahilig sa mga kwento ng tagumpay, masasarap na pagkain at mga inspirasyon mula sa ating kultura, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel. I-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bagong video na aming ia-upload. Thank you! Kasaysayan at pagsisimula. Noong 2016, naisip ni George Royeca, CEO ng kumpanya, at si Angeline Tam, ang founder ng Angkas, ang sikat na motorcycle ride-hailing app sa Pilipinas. Pero teka, sino nga ba siya? At bakit niya naisip gawing negosyo ang pag-angkas sa motor? Si Angeline ay isang Singaporean entrepreneur na lumipat sa Pilipinas at agad napansin ang isang cultural phenomenon, traffic na parang forever. Bago niya itinatag ang angkas, siya ay nagtrabaho sa JP Morgan, sa Singapore at sa ride-sharing company na Grab. Nagkaroon siya ng karanasan sa mundo ng venture capital at ride-sharing na naging batayan para sa kanyang paglikha ng angkas noong 2016. Kung ang motor ay kaya ng tumakbo sa masikip na kalsada, bakit hindi ito gawing negosyo? Pero teka, hindi lang basta negosyo. Gusto nilang gawing ligtas ang pagsakay sa motor sa bansang kilala sa traffic na parang 24/7 rush hour. Kaya't itinatag niya ang DBDOYC Inkindas bilang operator ng angkas. Ang acronym na DBDOYC ay nangangahulugan ng Daring Business Driven by Outstanding Young Creators na sumasalamin sa kanilang makabagong pag-iisip at entrepreneurial spirit. Ang pagsisikap ni George Royeca. Nais mo bang makilala ang isang tao na hindi lang nagdadala ng pasahero, kundi pati na rin ng pagbabago? Kilalanin si George Royeca, ang CEO ng Angkas, na ngayon ay tumutok sa Kongreso. Noong Oktubre 2024, opisyal na inihain ni George Royeca, ang CEO ng Angkas, ang kanyang Certificate of Nomination at Acceptance bilang unang nominado ng Angkasangga Party List. Ang layunin ng partido ay itaguyod ang mga informal workers sa Pilipinas na siyang bumubuo sa malaking bahagi ng ating ekonomiya. Si Royeca ay determinado na ipaglaban ang karapatan ng mga motorcycle riders at informal workers. Ang kanyang pagsisikap ay naglalayong makuha ang tamang pagkilala at benepisyo para sa sektor na ito. Dapat tayong magkaroon ng tamang sistema at pulisya para sa mga motorcycle owners at ride-hailing riders, dagdag niya. Parang superhero si Royeca, hindi lang siya nagdadala ng tao mula sa isang lugar patungo sa isa pa, kundi nagdadala rin siya ng mga batas para protektahan ang mga riders. Siguradong magiging rider avenger siya sa Kongreso. Ang legal na hamon. Ngunit hindi naging madali ang paglalakbay ni Angkas. Noong Nobyembre 2017, sinuspinde ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board, LTFRB, ang operasyon ng Angkas dahil sa kakulangan ng business permit at mga alalahanin sa kaligtasan. Pero hindi nagpatinag si Angkas. Naglunsad sila ng serbisyo para sa parcel delivery na tinawag na Angkas Padala noong Disyembre 2017. Lumaban sila sa korte, nag-viral sa social media at ginamit ang lakas ng kanilang riders, ang pagbabalik.
Fast forward to today, angkas ay hindi lang ride-hailing service. Isa itong cultural phenomenon. Sa kabila ng mga pagsubok, nagtagumpay si angkas na muling makabalik sa operasyon matapos ang desisyon ng Mandaluyong Regional Trial Court noong Agosto 2018 na nagbabawal sa LTFRB na arestuhin ang mga drivers ng angkas. Inihayag ng Department of Transportation na pansamantalang papayagan ng angkas na muling mag-operate. Mula noon, nagkaroon sila ng pilot operation sa Metro Manila at Metro Cebu, kung saan nagserbisyo ang kanilang 27,000 riders. Pero higit sa negosyo, ginawa nilang karangalang trabaho ang pagiging rider. Sabi ng isang driver, "Dati tambay lang ako. Ngayon, delivery boy ng mga pangarap. Nais naming malaman ang inyong opinyon. Ano ang pinaka-memorable na karanasan mo bilang pasahero ng angkas? Mayroon bang nakakatawang kwento o hindi malalimutang pangyayari? Paki-comment naman sa comment section." Kamakailan lang, pumirma sila ng kasunduan kasama ang Social Security System upang masiguro ang mga benepisyo para sa kanilang mga riders. Sa huli, ang kwento ng angkas ay hindi lang tungkol sa pagtagumpay sa trapik, kundi sa paglikha ng solusyon na naging bahagi ng kultura ng Pilipinas. Si Angeline Tam, ang traffic slayer, at George Royeca, sa kabila ng mga hamon at pagsubok, patuloy silang nagbibigay solusyon sa problema ng transportasyon sa Pilipinas, isang tunay na inspirasyon para sa lahat. Kung na-inspire kayo sa kwento nilang ito, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mas marami pang kwento ng tagumpay. Thank you!